Yes, hello mga kamami, good morning, welcome back to our YouTube channel. So, for today's video mga kamami, ipapakita ko naman sa inyo yung tanim kong cherry tomatoes. Kasi medyo mataas na siya. Dahil nga wala naman tayong direktang lupa na pinagtataniman ng cherry tomatoes, gagawin natin ang paraan kung paano siya mananatiling nakatayo sa kanyang kinalalagyan. So, kasi kung titingnan nyo mga kamami, yung cherry tomatoes ko. So, medyo lumulundo na siya sa kanyang lagayan sa black bag at nahihirapan na siyang tumayo. So, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng stick. Actually, meron akong mga nagawa sa likod. Papakita ko sa inyo. Let's go mga kamami! And so, yan mga kamami yung ginawa ko. Medyo maliit nga lang yung kahoy. Ayan. So, nilagyan natin siya ng mga stick para lang siya maging straight. So, ready na yan mga kamami para mamulaklak yung cherry tomatoes. Ayan. Ayan. So far, okay naman yung pagkaka-straight niya. Medyo maganda naman. Hopefully, kasi sobrang tumataas pala to siya. So, medyo maliit lang yung ating lagayan. Hopefully, mamunga na siya, no? So, waiting na tayo sa kanyang pamumunga para kahit pa paano. So, excited talaga ako na makita siyang namumunga. Ayan, mga kamami. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko doon sa anong gagawin ko sa mga iba pang cherry tomatoes na hindi pa nalalagyan ng stick. Ayan. Ayan mga kamami. So, bali, ano siya? Bali, 6 siya. Kumuha lang tayo ng puno ng mga sanga-sanga to mga kamami ng malunggay na kinuha ko. Andito na naman si Mingming, oh. Lagi na lang yan nandito. Ayan. So, kumuha ako ng mga sanga-sanga mga kamami para mailagay dyan. And then, ito, meron tayong nylon. So, kung wala naman kayong nylon, pwede namang iba. Ito, mga kamami, so medyo natuyo yung ibang dahon niya. Siguro dahil sa init, tatanggalin natin to. Yan, tanggalin muna natin bago natin isaayos siya. Yan, ito pong mga mga kamami yan, may mga tuyo-tuyong dahon. And then, para mas mamulaklak siya, tatanggalin natin yung pinakadulo. Parang pruning na rin to mga kamami. Yung pinaka dulo ng cherry tomatoes yan. Para siya ay tuluyan ng mamulaklak. Yan, so, re-remove muna natin to. Yan, yung area na yan. Pinakadulo ng kamatis mga kamami. So yan, tinanggal natin. And then simulan na natin mga kamami yung paglalagay. So ito, medyo ingat-ingat lang tayo sa paglalagay kasi baka masagi yung mga ugat niya. Tapos lagyan lang natin siya ng nylon. So, si Mingming ang aking laging partner sa pagbablog. Lagi siyang nandito. Akala niya siguro yung hawak ko ay food. Ayan. Putulin lang natin mga kamami din. Kung wala naman kayong nylon, pwede namang ibang ang gamitin nyo, ibang panali, pwedeng straw kung wala. Kasi sa akin, ito lang kasi yung available ko sa ngayon. Ginamit ko to mga kamami doon sa ginagawa kong tanim din sa likod. Ayan. So, ayan. Para mas mag-straight lang siya mga kamami. Ayan. Okay. So, pwede pa rin naman natin siyang talian dito so far. Ayan. Talian pa natin ng isa para mas maganda. Ito.
So, okay. So, natalian na natin siya, mga kamami. Mahirap pala ang tomatoes, no? Pagka nilagay mo sa black bag. Ayan. Ito, mga kamami, super luntong-lundo na talaga siya. Kaya, medyo malaki-laki yung kinuha nating pag-aanuhan niya. Pagkakapitan. Ayan. So, itali lang natin. Ito lang, mga kamami, yung disadvantage ng home gardening. So, kasi kailangan mo talagang gawa ng paraan para mas makatayo ng maayos yung mga pananim, specifically pagka ganitong cherry tomatoes, mga kamatis, kasi maano ang mga puno niyan. Ayan. So, ganyan. And then, pwede pa natin talian isa pa para mas tumibay siya. Kasi mga kamami, tataas pa talaga to. Medyo nag-aalala nga ako kung anong mangyayari sa kanya if ever na tumaas siya ng tumaas. So, yan. Bali, 6 to. Marami tong mga kamami na cherry tomatoes ko. At unti-unti na nga siyang naglalakihan. Ang cherry tomatoes, mga kamami, and of course, siyempre kahit kamatis, siya, kapag kayo ay nagpunla niyan, kailangan nasa sunny area siya. Kasi mahilig siya sa araw. Ayan. Kailangan niya ng maraming araw. At least, 8 oras sa araw, mapa-arawan niya siya. Kapag nagpupunla kayo sa kanya, ganun din, kailangan pagka sinimulan nyo na siyang ipunla, ilagay nyo na siya sa araw hanggang sa mag-germinate siya. Ayan. Kasi ang medyo critical sa pagpupunla, mga kamami, ay yung, syempre, aalamin mo or aantayin mo kung paano siya kung mag-germinate ba siya, kung tutubo ba siya. Ayan. Ayan. So, kung sa sa soil preparation naman, ng pagtatanim ng kamatis, mga kamami, so, pwede nyo nang ipag-combine yung tatlong uri ng lupa. We have yung garden soil, coco peat, at saka compost. Yan. Pwede nyo gamitin yun sa prepare or pagpupunla ng lupa. Or gagamitin yung lupa para sa pagtatanim ng cherry tomatoes. Yan. Okay, so nakaka-4 na tayo, mga kamami. Ito, so hopefully hindi na siya tumaas, no? Mamulaklak na siya at magsimula ng mamunga. Ayan, para mas maganda, mga kamami, if in case na magtatanim kayo ng cherry tomatoes, alam niyo yung mga sako na maliliit, yung mga kahit mga tagpa 5 kilo na bigas, yun, na nabibili. Diba yung sako nun? Pwede nyo gawin yun na taniman. Lalo na ng cherry tomatoes. Kasi ito yung mga mga halaman talagang tumataas ng gusto. Okra. Yan. Ganun. So, ito, mga kamami, ang cherry tomatoes, sobrang dami ng benefits niya na makukuha. Maganda to sa katawan, mga kamami. Kasi siya, meron siyang natural moisturizer, ang cherry tomatoes. So, yan ang isa sa mga benefits ng cherry tomatoes. Bukod pa dyan, mga kamami, let's say, meron kayong osteoporosis, nagpo-promote din ang kamatis ng good health. Yan. So, pinopromote din niya ang good health, mga kamami. And then, mayaman din sa calcium, mga kamami, ang cherry tomatoes. Sobrang dami ng mga vitamins na makukuha nyo sa mga gulay na itatanim nyo. Kaya kayo mag-start na rin kayong tanim, mga kamami. So, isa pang benefits, mga kamami, ng cherry tomatoes, may prevent cancer. Kasi, di ba, meron siyang content na lycopene. Ayan. So far, mga kamami, nakaka-5 na tayo. And then, this is the last one. Kung alin yung pinakamaliit sa yung may pinakamalaking
kahoy. Yan. So, ito mga kamami, kapag ilalagay ko na rin to sa likod ngayon kasi marami na sila doon sa harap. So, ito ilalagay ko na sa likod. Total, naiinitan naman siya. Ayan. Ayan, kaya pag nagbabala kayong mag-home gardening, kailangan nyo talaga ng diskarte sa kung paano sila. Kasi minsan kawawa din ang halaman. Ayan mga kamami. So far, natapos na tayo ng paglalagay ng stick. Tingnan natin. Ayan mga kamami. So nilagyan na natin siya ng stick para makatayo siya. And then ilalagay na natin siya doon sa likod bahay. Sobrang ang tataas na niya mga kamami. Isama na natin si Beshi. Yan ang Beshi ko mga kamami. Si Pusa. Lagyan na nandito. Ayan. Ayan. So, thank you so much mga kamami. Looking forward na meron po kayong natutunan sa aking vlog. Sa ngayon, so far, ang aking subscriber ay nasa 2,470 na po. Thank you so much sa lahat ng mga nagpapatronize, sa mga viewers na patuloy na sumusuporta sa akin, and also shout out po sa kay Sir AVM Tour Vlog na sumusuporta rin po sa aking channel, and of course kay Sir Moto. Yan, so si Mama Donna TV, maraming salamat po, and the rest of the small YouTubers and vloggers, thank you so much po. Naway patuloy niyo pong suportahan ang aking video, and wag niyo po sanang kalimutang i-subscribe ang aking channel. And hit nyo na rin po ang notification bell for more videos update. Ayan. Thank you so much po and God bless you all. Mabuhay po kayong lahat. I love you!